Okay, pag-usapan natin to. Naisip niyo na ba kung bakit parang may mga taong handang-handang paniwalaan ang kahit anong sabihin ng political idol nila? Kahit pa, alam mo yun, harap-harapan ng iba ang sinasabi ng realidad. Sa pagsusuri natin ngayon, hihiwain natin yung psikolohiya sa likod niyan gamit ang isang napakasimpleng tanong. So, eto yung pinaka-core ng usapan natin. Isipin mo, bughaw ang langit, kitang-kita mo, pero sinabi ng idol mo na pula raw yan. Nakakagulat, di ba? Pero ang totoo, maraming tao ang sasagot ng, oo, tama ka, pula nga. Aalamin natin ngayon kung ano ba talaga yung mga psychological na rason kung bakit nangyayari ang ganito. Unahin natin yung nangyayari sa loob mismo ng isip natin. Kasi bago pa man pumasok ang opinyon ng iba, mayroon ng gera na nagaganap dyan sa utak natin. At yan mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit natin kayang tanggapin ng isang bagay na, well, alam nating hindi totoo. Ang tawag dito sa technical term ay cognitive dissonance. Alam mo yung pakiramdam na parang may nag-aaway sa loob ng ulo mo kasi may dalawang ideya kang pinanghahawakan na magkasalungat. Sa isang banda, alam mo, buhaw ang langit. Sa kabilang banda naman, hindi pwedeng magkamali ang idol ko. Dahil sobrang uncomfortable yung pakiramdam na yon at masakit tanggapin na pwedeng mali ang idolo mo, mas pinipili na lang ng isip yung mas madaling daan, ang baluktutin ng realidad. At ganyan na ganyan ang magiging itsura niyan sa totoong buhay. Yung loyalty sa idolo biglang nagiging mas mabigat kaysa sa ebidensya ng sarili mong mga mata. Kasi yung idea na, naku, mali si Tatay Digong, parang di katanggap-tanggap. So ang pinakamadaling solusyon, oo na lang, pula na ang langit. Sunod naman dito ay yung tinatawag na motivated reasoning. Ganito yan. Isipin mo na ang utak natin minsan nagiging parang abogado imbes na isang scientist. Ang scientist naghahanap ng katotohanan kahit ano pa man yan. Ang abogado, meron ng gustong panalunin kaso, kaya hahanap siya ng lahat ng ebidensya para suportahan yun. Ganyan din ang utak natin dito. Ang goal ay patunayang tama ang idol, kaya yun lang ang hahanapin nating rason. At dahil dyan, nagkakaroon ng parang hierarchy sa isip natin. May ranking. Laging nasa taas, laging number 1, ang katapatan at pag-idolo. Yung katotohanan, yung facts, yung realidad mismo, ayun, lahat yan nahuhulog sa pangalawang pwesto. So kapag nagbanggaan yung dalawa, alam mo na kung sino ang laging mananalo? Siyempre, hindi lang naman ito nangyayari sa loob ng isip natin, di ba? Aminin natin, malaki ang epekto ng mga tao sa paligid natin. So, tingnan naman natin ngayon kung paano pa lalong pinalalakas ng group influence ang ganitong mindset. Una dyan ay itong authority bias. Dito, simple lang ang logic. Hindi na mahalaga kung ano yung sinabi, ang tanging importante na lang ay sino ang nagsabi. Kapag galing sa isang taong tinitingala mo na para sa'yo ay isang authority, automatic na yan para sa'yong tama kahit pa wala itong basehan. Ayan, ganyan na ganyan yung kaisipan. Yung pangalan pa lang ng nagsalita, sapat ng selyo parang may checkmark na agad. Hindi na kailangan ng ebidensya, hindi na kailangan pag-isipan, basta siya ang nagsabi, automatic truth na yan. Pero teka, paano naman kung deep inside alam mo talagang bughaw ang langit, pero takot kang magsalita? Diyan naman ngayon papasok itong social compliance. Minsan, sumasang-ayon tayo hindi dahil naniniwala tayo, kundi dahil sa takot. Takot na ma-judge, mapagalitan, o iwanan ng grupo. At ito raw yung karaniwang proseso. Nagsisimula yan sa'yo, sa loob-loob mo alam mong mali. Pero dahil sa takot na baka itakwil ka, mapipilitan kang sumang-ayon sa publiko para lang makipagbagay. At darating sa punto na, para matapos na lang, isasantabi mo na lang yung sarili mong paniniwala at isisigaw mo na rin yung sinisigaw nila. Kung pula ang langit para sa kanila, sige na, pula na rin para sa akin. At dito na medyo nagiging mas seryoso at komplikado ang sitwasyon. Tatalakayin natin yung yugto kung saan sobrang tumigas na yung paniniwala na kayanan nitong literal na baguhin ng realidad para sa isang tao. Ito yung gaslighting acceptance. Grabe to, kasi hindi na lang ito tungkol sa sarili mong desisyon. Resulta na ito ng manipulasyon. Dahil sa paulit-ulit na sinasabi sa'yo na pula ang langit, darating yung punto na magdududa ka na sa sarili mong mga mata. At sa huli, mas paniniwalaan mo na yung sinasabi nila kaysa sa sarili mong paningin. Nakakatakot, di ba? At para sa pinagmulan ng pagsusuring ito na raw yung pinakamatinding diagnosis. Cultic thought reform. Dito, parang nasa isang kulto ka na raw. Yung environment ganito. Bawal kang magtanong.
bawal kang kumontra sa leader. At anumang ebidensya na laban sa paniniwala ng grupo ay agad-agad na ituturing na kasinungalingan. At ito yung mga sinyales na makikita mo. Yung pagsunod, walang tanong-tanong. Yung katapatan, bulag. Yung common sense, isinuko na. Ang critical na pag-isip, itinatakwil. At anumang katotohanan na sasalungat sa kanila, ano ang tawag? Fake news. Nagiging isang saradong mundo na kung saan isa lang ang pwedeng maging totoo, yung katotohanan na idinidikta ng leader. So matapos nating silipin lahat yan, yung mga nangyayari sa loob ng isip at yung mga pressure mula sa labas, ano na ang kalalabasan ng lahat ng ito? Well, narito na ang huling diagnosis. Sa pinakasimpleng salita, tinatawag itong fanatic blindness, isang pagkabulag. Pagkabulag na dulot ng sobrang fanatisismo, kung saan yung katotohanan hindi na talaga makita. O kaya naman ito pa, isang cult loyalty. Isang klase ng katapatan na parang sa isang kulto na raw, na nagiging mas malakas at mas matimbang pa kaysa sa sarili mong common sense. Parang hinihila ka palayo sa lohika. At ito na yung pinakabuod ng lahat. Reality distortion through motivated belief. Isang pagbaluktot sa realidad na ang motibo ay ang sarili mong paniniwala. Ito yung punto na handa kang maniwala na pula ang langit dahil yung mismong akto ng paniniwala ay naging mas mahalaga pa kesa sa katotohanang bughaw ito. At syempre, hindi lang ito teorya, di ba? Sinasabi na nakikita natin itong nangyayari. Halimbawa, isipin nyo na lang kung gaano kabilis kumalat ang isang chismis na wala namang ebidensya. Yung ganitong reality distortion daw ang dahilan kung bakit kahit walang basehan, maraming naniniwala agad, basta't ang nagsabi ay yung taong iniidolo nila. Kaya, sa dulo, naiiwan tayo sa isang napakahalagang tanong, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Kailangan nating pag-isipan, nasaan na nga ba yung linya na naghihiwalay sa pagiging tapat at sa kusang loob na pagkabulag? Salamat sa inyong oras.